Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, January 21, 2026. Drop ulit yung index natin. Buti na lang hindi ganun kalakas yung drop natin. Kasi kung napansin mo yung galaw ng US market kagabi, ang lalaki ng mga laglagan. So, nag-negative 1.5 yata yung mga indices nila. So, tama yung hinala natin, yung takot ng market dun sa gustong gawin ni Donald Trump sa Greenland. Tapos, syempre, yung panlaban niya doon is yung kanyang tariffs. Tariffs yung main na negative news dito sa mga markets natin. So, buti na lang, hindi naman ganun kalaki yung drop ng index. Pero marami pa rin nag-drop, no? Negative 0.36%. Pero mas marami yung gumalaw sa mining stocks ulit. So, syempre, pag takot yung mga traders sa mga stocks, nagpupuntahan sa mga gold. Ayan, yung mga metal products natin. Kasi sila yung umakyat during this time. Pero net foreign buy pa rin, no? So, nasa siguro 4.5 billion na yung net foreign buy ng market natin. So, another 252.62 billion. So, ang pinitek for today's movers natin si Lode. So wala din siya net foreign buy. So most likely mga traders yung naka-push o nag-push ng price action niya kanina. Tapos yun nga, majority ng mga stocks na gumalaw is mga mining. Andiyan si APX, FNI at saka si OGP. May follow-up si yung galawan ni CPG, di ba? So kahapon napag-usapan natin siya. And then, kung di nyo napapansin, GMA 7, malapit nang mag 7 ulit yung price niya. So nasa 6 na yata o 5 point something yung pinaka-price ni GMA 7. Okay, so yan yung mga pag-usapan natin. So sa global market po, so yun nga, may tension. Pero ngayon, yung futures naman nila parang gustong magkaroon ng bounce. So bounce yung futures. Pero European stocks mapula at saka majority ng mga Asian stocks natin mapula. Yung crypto natin, si Bitcoin, nasa 89K pa rin yung galawan niya. So mahina pa rin siya, hindi pa rin siya bawi. Ayan. So buti nakalabas tayo maaga-aga ng konti kay Sol kasi nasa 127 na lang siya ulit. Ayan. Kasi nagka-problema yung broker na ginagamit ko. So may notice. Si Probit baka meron kayo. May notice na mag-withdraw na daw. So withdraw ko na yung mga funds ko doon sa platform na yon. Ayan. So double check nyo din kasi na-feature natin siya ng mga dalawang beses dito sa vlog natin. Okay, so nauna si Lode, Deep Idol, sa galawan ng market. Binomba siya, pinitik siya, and then nag-close siya ng 34.33%. Tapos sa mining, so puro breakout na nga yung pinag-uusapan natin. So nag-breakout ng, parang rin na to, 8.26% si APX. Meron pa siyang 88.11 million na net foreign buy. So talagang pinupush yung price. Tapos si FNI, sumunod din. So halos lahat naman ng minings. 8.24% and meron siyang 1.39 million net foreign buy. OGP breakout 5.51 o 5.54%, pero net foreign sell na may mga nagpa-profit taking. So watch out na lang. 34.75 million net foreign sell. CPG, diniretso yung breakout. Kala ko si Double Dragon yung gagalaw eh. So 4.11% up, 207K net foreign buy. And then si GMA 7, first time bisitahin natin siya. Anyway, lahat ng pinag-usapan naman dito is mga mining. Si Plus, minus pa rin yung galawan. So GMA 7, nag-up siya ng 3.39%. Ayan, puro verde pala yung mga pag-uusapan natin. Okay po, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Yung pangit ng Tapos late pa yung mga upload ko. Tapos sa subscribe ka na lang kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel, or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. So dito yung mga kasama natin. And then sa mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga views nyo. Ayan, minsan late talaga yung upload. Medyo busy. Tapos company reviews, mga sample trades sa market. Parang may nababasa akong bagong IPO na parating eh. Meron. Parang na-retweet ko yata kanina.
basic indicators, technical analysis fundamentals, yung ating basic learning sa market, PSC, stock market studies naman. Okay? And then sa mga mahilig sa crypto, follow mo lang po sa ating Palabi Trader Crypto ko. Crypto ko to. At check mo lang yung mga uploads natin. So may for review ulit yata tayo dito na bagong crypto. So antabayanan mo na lang. So check na lang po yung mga post natin dito. And then sa social media, Facebook account na Palabi Trader, para updated ka sa mga post natin or dito sa Facebook page. Double check na lang po para hindi laging updated sa mga reviews natin. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles po natin. Ayan. Saka na pag nag full time na kasi nanganganib na yung visa natin dito sa Malaysia. So inantay na lang natin kung kailan tayo bibigyan na madidispatch siya. Ayan, then full-time vlogger muna. Okay, and then sa Twitter, so tingnan natin yung pinaka-summary. Si Tobit yung bago nating platform na titingnan. Tapos yung summary muna ng market pala. So based dito, makita nyo, pinaka-verde is si mining. Ayan, tumas po kasi yung gold prices na naman. So 4.64%, kaya pumitik sila. And then properties, konti lang bounce. Pero kahapon nag-drop siya ng malakas, 0.2%. So yung iba tinamaan, si services, minus 0.64%. And then si finance, negative 0.48%. So good vibes, friend. Nandyan lang yung mga foreigners, 252.82 million net foreign buy. Ayan. So kaya hindi masyadong bumagsak yung index natin. So ito yung mga winners for today's trading. Losers pala muna. Ayan, si Plus. So nag-drop, negative 5.96. So mukhang magre-retest talaga sa 13.8. Jollibee, minus 2.48%. Ayala Corporation, minus 2.43%. SCC, minus 1.9%. Okay? So sa winner, si Aboitiz Equity, 3.11%. ACN, 2.04%. CNPF, 2.03%. GGS, packet pa rin, 1.53%. And San Miguel Corporation, 1.45%. Okay? So, mega-wide, AMES is cash dividend rate for sa preferred shares pala yan. Ayan. So, meron siyang dividends. Macro Asia, the 1,114 hectares in Fanta Nickel Project is located in the municipality of Brooks Point, Palawan. Legacy asset of MAC, which originally operated the mine in 1970s, exporting nickel ore to Japan. Ayan. So, meron din daw pala mining si Macro Asia natin. So, 6,330, drop pa rin naman, although malit lang. Negative 0.36 yung index. Buti na lang. Wala siyang buhos. And then, si CREC, so, ano ba to? Reiterated is target to reach 3 gigawatt renewable portfolio. Bakit bida si Boy Genius? Titira ni bilyonaryo si Leandro Libiste. Okay. Cool. Unit inaugurated bulk water firm in Bacolod. Double Dragon, hindi yata pumitik to. Confirmed development of 766 room hotel 101 Milbourne to be the largest hotel in the city. Okay. So futures ng gold umakyat kanina umaga. Happy New Year. Ano ba to? Chinese New Year. Gongsi. Ayan. Sharing my latest market trap video. Lapit na naman yung Chinese New Year natin. Ito naman yung first half second half opening ng market natin. So ASN ang nanguna, 2.04 CNPF, 1.65%. Sa loser, alam si Plus pa rin to, Jollibee, negative 1.81%. Okay. SEC, nag-drop din pala. Haven will be BLC. Ayan, papalitan na yung kanyang ticker symbol. Tapos si MEG diversified into convention center business in January 2026. Share buyback pa rin. Fruit, MEG, AGI, at saka si BRN. Okay. ASN plans to spend over 80 billion this year, mostly in the Philippines. Hotel 101 to rise in Australia pala to, hindi sa US. Melbourne, Australia.
Okay, so ito yung first half. So wala dito si Plus. Talaga may sakit si Plus sa hapon. So si NPF at saka Aboitiz Equity yung nangunguna. Tapos si Jollibee yung nagde-drop kanina umaga. Buti hindi ganun kalaki yung drop ng majority nga ng mga stocks natin. SMPH will hold analyst briefing. Ito, yung sinasabi ko pala kanina. Wild Floor, ICE IPO beyond 26 as it gears for biggest store rollout yet. Okay, may bago tayong IPO na parating. So umaga pa lang, ayan, laglag na yung yung ating Asian stocks, Hotel 101. So PX, Padcal issue seen a short-term. Bakit ba si Felix Mining? Si Apex lang yung nakita ko nag-trending. FGen, PXP, positive daw. And then APX OGP mining names lifted by record gold prices. Okay, Macro Asia pa rin. Sir EC, ASEN, yun na yun. Jollibee, Double Dragon, yan yun. BDO, DHI, divest majority stake in, sino po? Dominion Holdings to, di ba? Ayan, check nyo na lang. Tapos, yung galaw natin kahapon. Okay, so yun po yung mga nakita natin na news, balita dito sa PSE market natin. So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Mukhang MA20 nga, no? So, pag tinitignan mo siya dito, MA20 yung pinaka-support ng index. Kung magsasalubong sila dyan, sakto, no? Sakto sa 6,200 nga yung pinaka-support ng index. Hopefully, mag-bounce tayo dyan. Kung hindi, malalim-lalim yung mga next na support niya dito na sa 6,000 levels ulit. Pero parang hindi naman. Kasi yung foreigners natin, nandyan lang siya. So, hopefully, higher low yung gawin ng index natin. Okay? So, pangit ulit yung itsura ng RSI pero above naman siya ng 50. And then, pabagsak. Pabagsak na yung itsura ng MACD formation ng index natin. Okay? So, 250 million net foreign buy. Yung 88 million, kaya na yan, di ba? Kay APX napunta. So, tignan muna natin yung mga winners. So, APX nga, ayan, breakout. Ang taas na, lalim. Ang taas na ng galaw ni APX. Ayan. Congrats po. FNI din, bumabalik. 8.24%. So, for mining. OGP, breakout. 5.54%. Tapos si CPG, ayan, nag-breakout. Talagang papunta siya dito, no? 4.11% si Felix Mining, umakit din pala. Yan. So, 3.71, Double Dragon, umakit din. 3.66, Apollo, 3.51, Lipanto, nauntog, 3.43, GMA, 3. Ayun, breakout siya. No? Magko-close the gap na siya dito. Si GMA, 3.39, Robinson Land, breakout din to. 3.37, PhilWeb, 3%, Aboitiz, 3%. Ang daming umakyat pala. LCB, Lipanto din to. No? 2.94%. And then, sino pa? Macro Asia, 2%. Pero red yung candle. PXP, 1.56. Ayan, nag-bounce na siya. So, nag-close the gap lang si PXP. So, sa losers natin, si Plus ba? IMI, nagde-drop na si IMI, 5.96% plus. So malapit na sa 13.8. 5.96 drop si CHP minus 3.5, BILL minus 3.2. Sino pa? RFM and 2.46 at STI. Ulalim na ni STI minus 2.33%. Okay, kinain na niya yung dividends na binigay niya. Okay? So, yun po yung mga movers ng market. Silip tayo ng konti dito sa global markets. So, based dito sa galawan, so sobrang lakas ng yung drop. Kaya nagulat din ako bakit hindi tayo masyadong affected, no? So, 2.39 yung Nasdaq, 2.06 yung S&P, 1.76 yung Dow Jones natin. So, mukhang babawi na siya mamaya. So, S&P futures, 0.25, Dow futures, 0.15.
Nasdaq Future 0.19. Tapos okay. So yung tatlo lang. Tapos dito sa European stocks, laglag lahat. Asian markets, siguro kalahati, no? Kalahati, mapula yung galawan. So dito naman sa crypto, hindi pa nakakabalik, no? Wala pa. Pero verde na yung mga chart niya. So hopefully pabalik na. Bitcoin, 89.2K, Ethereum 2.9K, si BNB 874, XRP 1.9, so mababa. Sol 127. Sino pa? Si Dodge 0.12. Ayan, 0.12 ulit si Dodge eh. Yung pinakamababa niya pag nagde-drop siya. Okay, so balik tayo dito and quick review sa ating mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Idol, si Lode. Biglang pinitik si Lode. Oh. Umaga pa lang lakas na ng galawan na ito. Ayan. So, na-timingan mo ba to? Ito pala yung mga gusto nila yung pitikin, no? Yung mga nagko-konso. So, yun yung mga hanap-hanapin natin ng mga small cap na stocks. Okay, so sa umaga pa lang, alam ko pumitik ka agad to eh. So, January 21, ayan, pumitik siya kaagad ng laki kaagad, oh. So, kahit na 9 o 10% to 16% kaagad siya bago mag alas 10 ng umaga. Ayan, binomba. Kaagad si Lodi, so ang dami nila. Okay, malit lang yung volume niya. Okay, ilang kaya nag-trade dito? Malit lang pala yung volume. Okay, so watch out na lang. So nag-close siya, pero binomba siya kasi 34.33% binomba yung yung galawan. 0.45 and then 81 trades lang. Ayan. So kala ko 10 million to eh. So anyway, ilalagay ko na lang yung resistance dito sa 0.5118. 1 million lang pero ang lakas pumitik, di ba? So double check mo na lang ha. Kung, kasi nag-parabolic agad yung yung price action niya. So maliit lang yung volume niya kumpara dito last time. Pero malay mo, ma-attract yung mga traders natin sa kanya. Okay, hopefully hindi siya mabuhos bukas kasi na-survive naman niya. Kaya lang konti lang pala yung hindi ko napansin yung traded value natin sa kanya. Okay, anyway. So parabolic yung galaw, watch out na lang. Tinitik si Lode. So yung MACD pa nga niya, hindi pa masyado nagre-recover eh. Tinitig ka agad yung price action niya. Okay, mabilis ang galaw kay Lode kaya pala wala akong makitang balita. So, okay, opportunity para sa malakas na spike pero watch out lang. Watch out din, di ba? So, okay. Next, APX. So, for mining stocks yung malakas ang pitikan. Ito talaga kasi may malalakas yung volume eh, no? 243 million. Oh, candidate blue chip si APX. All-time high na yata ito yung galawan niya. So, tignan natin yung Fibonacci natin sa kanya. Kasi yun yung madalas nating gamitin pag ganito mga parabolic yung galawan. Ayan. So, tama-tama. Gusto pumunta dito sa sa 17 pesos. So, kailan watch out kasi overbought na itong mga to. Siyempre, malakas gumalaw. Malakas din yung Pero sasabay lang to sa hanggat umakyat siguro si gold price. Ayan. Yung pinaka-support. Malayo yung support niya eh. So kung ito breakout na, ayan breakout na yung niya. Yung price action nag-parabolic na. Okay? Ascending triangle. So hopefully mabot pa until 17 pesos. So overbought ulit. 79.22. Ang ganda ng galaw niya, no? Okay. So dahil kay Donald Trump. So nag-close siya 15.72. Up siya ng 8.26%. And then meron siyang 88.11 million net foreign buy. So tignan natin si gold. Hopefully hindi pa siya nagpo-pullback kasi umarangkada si USC stocks. Malakas pa rin. No? Para sa 82 na yung gold natin. Okay. Malapit na kaya to. So nasa peak na yung galaw ng mga mining stocks. Okay. So very good. Maganda yung galaw. Next, si FNI. Bumalik si nag-bounce si FNI Okay? Asan yung chart natin? Nagkamali tayo na pindot. So, FNI. Okay, so bumabalik MA20 yung nag-retest dito sa pinaka-support. So, malapit sa MA20. So, on the way siya ulit para sa breakout.
So lumalabas, may retest tayo dito sa 2 pesos ulit para dito kay FNI. Ito, pinaka trading range niya ito. Hanggang dito sa baba pala. Yan. Ito yung pinaka-support niya. Pero dito sa bounce natin, dito siya nagkaroon ng support. Itong candle na to. Okay? So mukhang may potential pa. Buhay ulit eh. So nag-up 8.24%, 1.84. Congrats kung hindi ka natinag. And then net foreign buy ng 1.39 million. So ganda ulit ng RSI. Buhay ulit. So hindi pa nakasunod yung MACD formation natin sa kanya. Okay, next, mining ulit. OGP, dami siguro naka-all in dito sa mga mining stocks natin. Okay, parang ganun din, no? Lagyan natin ng extended Fibonacci. Kasi parang ganun din yung galaw. Ayan, sakto sa resistance. Ito maganda. Pag nag-breakout, laki ng 40 pesos na si oh. Ang IPO natin dito ay 12 pesos lang panalo yung mga investor dito. Oh, 180% up na si OGP. Kailan bakit puro net foreign sell yung nakita natin. So base dito, ayoko yata lagyan ng resistance dito. Support na lang kasi wala naman siyang resistance sa bandang taas. So pinaka-support is dun sa kumpulan ng price action. MA, na lang. MA9. So parang APX din yung galaw niya. So ascending yung yung pinaka-base niya. Kaya lang, wala tayong may tugma dito sa bandang baba. Okay, so ganyan lang muna. So watch out pa rin kasi overbought. Nasa RSI 75 tapos sa bullish. Bullish yung mga galawan ng price action natin. So nag-close siya 40 pesos, 5.54% and 34.75 million net foreign sell. Ilang araw na net foreign sell itong si OGP. Kaya lang, yun yung trend ng markets natin. And then next, si CPG. Pinag-usapan natin. Double Dragon, CPG. Watch out na lang. Tapos, ayan, malapit na siya. So, magre-retest nga tayo dito sa 0.82. Yun yung pinupuntahan ng price action ni CPG. Tsaka maganda yung volume niya. Ayan, may volume siya kahit pa paano. So, nag-close 0.76, 4.11% up. Meron siyang 200K net foreign buy. So, maganda sa kanya, hindi pa overbought si CPG. And then, nagpapakita ng bullish side yung RSI. So, binabatak pababa pero nagbabounce sa RSI 50. So, okay din yung MACD formation. Okay? So, good chance sa 0.82 na ma-hit. Next, GMA 7. Okay, so pumitik na rin siya. Ayan, 6 na. So, malapit na sa 7. Meron siyang gap dito. Baka ito ibisitahin ni GMA 7. Nabuhay din, no? Tagal din, no? Isang taon yata ito na downtrend, no? Okay? So, hopefully, dire-diretso na itong si GMA 7. Okay na ba yung earnings niya? Drop pa rin yung earnings niya. So, 100 million. Pero anyway, mali mo, mas maganda na yung earnings niya ngayon kasi December, di ba? Baka maraming mga ads na lumabas sa kanya. So, yun lang. Overbought din. RSI 79. Pero bullish yung mga itsura ng RSI at saka MACD formation natin. Okay? So, may volume na rin siya. Buhay na rin yung ginigising na si GMA 7. Okay? So, 6.1 closing price, 3.39% up, 0 yung net foreign buy natin sa kanya. Okay? So, yan lang muna. So, may pasok pa rin yung foreigners eh. So, hopefully, yung mga nag-drop na, nag-drop na. Mga big caps natin, maliban kay Plus, talagang, negative 165 na naman. Malakas yung net foreign sell ni Plus. So, the rest, hopefully, mag-bounce din kasi mababa naman yung mga drops nila. And then, hopefully, mag-subside na yung negative sentiment. Pero nandiyan lang, no? Kasi nangungulit si Donald Trump doon sa tariffs na naman sa Europe, di ba? 10% tariffs tapos after February, 25%. Yun na naman yung catalyst na magpapadrop ng mga stocks natin.
Okay po. So yun lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, join ka lang sa group sa unang guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.